Ang mapapakinggan nating sulat ngayon ay isang paalala na hindi lahat ng demonyo may sungay. Minsan, ang demonyo, ikaw mismo. Lalo na kung pinili mong saktan at lokohin ang taong hindi kailanman lumayo, hindi kailanman nagkulang, at buong puso kang minahal kahit sirang-sira ka na. Dear Ate Dayan, mabait siya, pero pinili kong saktan siya. Ako po si Renz. At oo, ako po ang hayop sa kwento. 3 taon na kaming magkasama ni Joy. Simpleng babae, hindi malandi, hindi pala utos. Tahimik, pero mapagbigay. Sa totoo lang, hindi ko siya deserve simula't simula pa. Pero kahit alam kong mahal niya ako, kahit ramdam ko yung effort niya sa bawat baon, sa bawat luto, sa bawat tulog na wala siyang reklamo, kahit ako pa ang huling natutulog, nagsawa ako. Ewan ko, siguro lalaki lang talaga ako na marupok. O baka mas malala, lalaki akong walang konsensya. Nagsimula to sa opisina. May bago kaming intern, si Laika. Mestisang maputi, palaging naka-body fit, naka-perfume na halos buong opisina, sumusunod ang tingin. Sa umpisa, tingin-tingin lang. Hanggang sa nagkaroon ng team building, doon na siya nag-umpisang mag-chat sa akin. Sabi niya, "Yung girlfriend mo parang boring, no?" Imbes na itama ko, ngumiti ako. Nako, sumunod na linggo, nagsimula na ang overtime na hindi naman kailangan. Doon ko siya hinahatid. Doon din ako nagpupuyat. Minsan sa kondo niya, minsan sa kotse. Hanggang sa tuluyan na akong sumuko sa tukso. Hindi lang 1 beses, hindi lang 2 beses, ilang buwan. Si Joy? Patuloy pa rin sa pagkalinga. Hindi niya alam na habang nilalabhan niya ang mga damit ko, may ibang kamay na ang humihila ng kwelyo ko. Hindi niya alam na habang tinitimpla niya ang kape ko, may ibang labi na ang nilalasahan ko. Pero alam mo yung pinakamasakit? Nahuli niya ako. Sa mismong kama naming 2. Umuwi siya ng maaga galing probinsya. Birthday ko raw kasi. Gusto niya akong sorpresahin. Bit-bit ang nilutong spaghetti, may dalang cake, at regalo sa isang brown bag. Pero ang naabutan niya, ako. Hubad. Kasama si Laika. Parehong gulat. Parehong wala nang maisuot. Wala siyang sinabi. Nilapag lang niya ang regalo. Tumalikod. Umiyak. At hindi ko na siya muling nakita. Hindi yung huli niyang iyak. Hindi yung panlalamig niya. Ang totoo, ang climax ay nang ma-realize ko na walang kahit sinong babae, gaano man siya ka-hot, ka-exciting, kabagong putahe. Ang pwedeng pumalit sa babaeng hindi kailanman bumitaw, kahit pangit na ugali mo, tiniis niya. Ate Dayan, ngayon, sinusukan na ako ni Laika. Sinayang ko ang lahat para sa 1 libog. Salamat po sa pakikinig, ate. Alam kong wala akong karapatang humingi ng awa. Pero kung may makakarinig man ng kwentong to, sana matakot kayo sa sarili ninyong kahinaan. Dahil minsan, 1 gabi lang yan. Pero habang buhay ang kapalit. Sa mga lalaking may loyal na partner, bakit mo pa hanapin sa iba ang hindi mo pa nga pinagyayaman sa kanya?